News and the Davao City 819 DXUM. Atong oras alas 12:30. Shalom all. Yung hapon na sa pininta na mga sukitig pangina welcome sa Nabalikibro program din sa DQM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30 pagdalaw na sa hapon Lunes ang sa adlaw Sabado. Dini si Muriel Zaria Gilbert Minyosa pagspika sa Lawak, Engineer Julius Luzon, Radio Southern Station Manager. Magatimbay ko ng tanan 0929-311-3484. Kaigsunan ka ninyo nga abot mapil sa itong online classes matag Miyerkules sa gabi ang atong online classes sa alas 7 o sa Sabado sa gabi alas 7. Sa Sabado sa gabi ang ato ang subject na ginaisbutan mao ang halaka and halaka for the Noahides, and pagka Miyerkules sa gabi mao ang kasidon. Okay, and atong gihibalo sa Tagum City nga karong Domingo wala tay tigom tungod kay dunay special occasion nga atong ipahigayon no sa Domingo sa buntag sa alas 9 diri sa Davao, particularly sa Dumoy. So next and then pagka next Sunday pizza 3 ang Sabado sa gabi na mao ang opening sa fasting sa to B'Shevat o Tisha B'Av, I should say. Tisha B'Av, and then Pizza Day B'Saav, and then kini mo conclude sa alas 12 pasado no, sa Domingo. And still dunay tigom sa Tagum tungod kay ang gathering diri sa Tisha B'Av pahigayon sa Sabado sa gabi. Daghang salamat. Okay, mga kigsunan, no, ang ato ang ginahisgutan mao ang mga violations nga gikahimo sa mga tao worldwide. Kini siya mao ang prohibition sa laws for humanity, particularly ang 7 basic categories of commands nga gikahatag niya ngadto kay Adam and transmitted to Noah. Ingon nga mao ang pinaka-ancient, pinaka-luma, pinaka-antik, pinakakaraan nga sistema nga gikapaluna ni Hashem ngadto sa tao. O kini gikapasa ngadto kay Adam after the flood, o gikan kay Adam ngadto kay Noah after the flood. And sa time ni Noah, si Noah mao ang progenitor sa post-flood generation na mausap karon ang mga tao until now bisan asa nga nasod tanan kaliwat ni Noah. O ingon nga ang covenant nga ibaluna ni Hashem kay Noah as mentioned in Genesis 9 verse 12 is eternal or everlasting. Therefore, hangtod karon og sa umaabot ang laws for humanity, otherwise known as Noahide laws, kini siya still mao ang obligation sa matag generation nga kini miabot niining kalibutana. Ang balaod nga gikahatag para sa tao. Ang ikaduha nga sistema nga gikapaluna sa Creator mo ang sistema nga iyang gi-plaster sa Israel. O kung unsa iyang gi-plaster sa Israel, dili obligated
ang mga nations nga mo perform. Tungod kay ang Israel, they were chosen as highly elevated nation, chosen to be the kingdom of ministers. Nga diin gikan sa Israel nang gawas ang mga propeta, iyang spokesman nga mao ang conduit ngadto sa kalangitan, ang mga pangkunahuna, paggawi sa mga propeta. Kini siya mao ang mga tao nga gidisenyo sa Creator nga dapat mao ang tinguhaon sa uban. Gikan sa Israel usab, nanggawas ang priesthood, kuhanim, nga mao ang itugyanan sa pag-administer sa temple sa Jerusalem. Nga diin adunay gitawag og Korban Tamid, daily sacrifice, nga gipaygayon matag buntag ug hapon. Plus ang mga occasional sacrifice nga gitawag siya musaf, just like the Shabbat sacrifices, that is addition, musaf, and also the new moon sacrifice and the festival sacrifices. Ang mag-administer walay lain mao ang mga pari nga ang kalangitan mao ang nag-ordain, as mentioned in the book of Numbers 18:7, that the descendants of Aaron was given a gift of priesthood, and that priesthood gift is eternal. In fact, sa panahon sa Third Temple or Messianic Temple, as mentioned in the book of Ezekiel, chapter 37, verse 26 to 28, nga ang Messianic Temple tukuron pagbalik, and that temple will eternally exist. In Ezekiel 44 verse 15, ang mo administer sa Messianic Temple still ang mga kaliwat ni Chadok dynasty, sa mga Chadokim nga kaliwat ni Aaron, because in the time of King David, Chadok was the high priest. Karon makita nato na kini mao ang responsibly nga mo-offer og prayers, sacrifice kada adlaw, matag Shabbat, matag New Moon o patag festivals, nga mahalag gikan sa yuta padulong sa kalangitan. Nga matud pa sa Turkey abot, there were 10 miracles happened in the temple. When the temple stood, adunay pulo ka miracle. Number 1, walay mga babae nga nahulugan nga buntis sa takna nga sila makapanimaho sa sacrifice. And then, number 2, matag sacrifice, wala gayud madunot, wala maraten. Number 3, sa slaughterhouse sa temple, wala gayud langaw bisag isa ka buok. And number 4, ang kalayo
brazen altar sa burnt sacrifice. Bisan unsang ulan sa palibot, dili gayud siya mapalong tungod kay di siya maigo sa ulan. Number 6, ang aso sa sacrifice. Nga muporma siya og pillar, mura siya posti tanawon. Nga tulid kaayo. Padulong sa langit. Never nga kini siya nabaw. Never nga kini siya napadpad sa mga hangin or unos. And then, another, ang mga worshippers panahon sa festival nga mangadto sa temple, bisan tuod o crowded, inighapa nila daw mo stretch ang siyudad sa Jerusalem or ang temple site. Mura siya og mupukad, inighapa nila nga walay nagreklamo nga nabanggaan niya ang iyang tapat kay nagbaw siya. Another, wala gyud daw bitin og scorpion nga nanggawas sa city of Jerusalem every festival nga diin adunay mga tao nga napaakan. Walay tao nga napaakan sa bitin o sa scorpion. Another, lastly, walay usa nga nagreklamo nga adunay kulang nga lugar nga ilahang murabag ilang kapuy-an sa tagna nga himuon ang festival. And it is a miracle. Nobody complained. Why? Because only Israel was chosen to be the Kohanim. That means, kung adunay ginatawag sa mga religions, for example, sa Buddhist, na sila'y pari, fake siya. Kung adunay tawagog priest or pari sa religion sa mga Hindu, they are fake. Fake siya. Labaw na tunay pari nga gi-claim sa mga Christian Catholics, both Roman Catholic and Orthodox Catholics. Still they are fake. Because there is only one official priest that only heaven ordained them. Heavenly ordained priest. Pari nga diin, kalangitan ang nag-ordain. Dili tao ang nag-ordain. Dili institution. Kundili ang kalangitan mismo. And once kalangitan mao ang nag-appoint, walay si bisan kinsang entity sa kalibutan na pwede mo cancel or pwedeng muusap tungod kay kalangitan ang nagtakda. Sama ra usab ang kalangitan mao ang nagpili sa Israel. Ingon nga chosen. Goy Kadosh. Exodus 19:6. Gabisan pa man from the pages of history, nagsuffer ang Israel o naglain-lain nga mga tao nga ni-atake nila nga ang matag tao nga ni-atake, matag nasod
grupo nga nag-atake sa Israel, dunay pangandoy nga mahimo silang magbubuot sa tibuok kalibutan. Kumbaga, ang mga nag-attempt nga nag-attack sa Israel, for example, ang Babylon, nga mao karon ang Iraq, sa time ni Nebuchadnezzar, nangandoy nga sila usab mahimong magbubuot sa tibuok kalibutan. Sila murol. And the kingdom only lasted for 70 years. And then, prior to that, doon ay nag-attempt na maong mga Assyrian sa time ni Sankerib. Na mao ang Assyrian kingdom, mao ang nag-captive sa 10 tribes. And yet, they failed. Doon na po'y nangandoy nga muhari sa tibuok kalibutan. Ug kana mo ang Kingdom of Persia. Sa time nila ni King Darius, nabagsak. Pinaagi sa siege nila ni Alexander the Great. Nga mao na po ang Kingdom of the Greeks, particularly sa Macedonia. Huwag nangandoy usab nga murol sa tibuok kalibutan, and they failed. And then, ang Roma, miatake na usab sa Israel. Huwag nangandoy nga may muhari sa tibuok kalibutan. And Rome failed. In the year 638, nga diin sila nag-occupy sa Egypt, even sa Syria, Middle East, bisan ang Lebanon, gani naka-create og school of law ang Rome sa city of Tyre. Apan sila giatake sa mga Muslim. Ang Israel giatake 638 na kuha sa Muslim. Ang pag-rule sa Roma sa Israel o pagka 641 giatake na usab nilang Egypt nga ginumalahan sa mga Romans. Napildi og ang Egypt na himong Muslim in the year 641. And the like, uban pa. Kinilang ato ang talag-focus kay silingan sa Israel. And then, the rising of the Ottoman. Gikan sa 1092, padulong na sa 14th century. Mga kigsunan, puros na ngandoy nga may muhari sa tibuok kalibutan. But they failed. And even ang mga religious movements meaning atong generation still nangandoy nga sila mao ang mukontrol sa tibuok kalibutan. Ngano man nga di jud sila mag-succeed because it is not the will of heaven. It is not ordained by heaven because only the descendant of David, Ben David, maulang ang official nga gikat ordained sa kalangitan, gitakda sa kalangitan nga mao ang muhari worldwide. O kitawag siya og Moshiach bin David. So kung gi-ordain sa kalangitan, mga kaigsunan, dili na siya matuis
Mao bitaw nga kadaghan ng mga nations nga gustong murol sa tibok kalibutan, kalabanon nila ang Israel. Kay gusto nilang mabura ang Israel. Munang singgit-singgit dito Israel, dito Amerika. Sumala sa gibalik-balik ko na nga pag-mention, o dapat lang, aron mabuka atong mga mata, o musabmit ta sa reality. In the book of Jeremiah 31 verse 35 to 36, the laws of the moon and the sun and the laws of the stars and the laws of the waves of the sea. If there's these laws, these ordinances that He has established will cease, palayo lang. Gitawag siya Kalela, Hashem forbid. Kung muhunong ni nga mga ordinance, laws of the sun, laws of the moon, laws of the stars, and the waves of the sea. Kung muhunong daw na, kung ang adlaw muhunong pagsiga, ang bulan muhunong pagsiga, o ang bituon, unya ang dagat muhunong pagbalod. Muhunong po daw ang Israel sa pag-exist ingon nga nation. Muna ron, sa laktod nga pagkasulti, gihimo lang ang adlaw for the sake of Israel. Murag di ka kadawat, ayaw na lang kasilos. Dawato nato ang reality. Nga naman, actually, ang tuyo raman ni Hashem, ipili niyang Israel nga mao ang special nation, elevated nation, aron nga ang mga tao nga mo join sa Israel maka-appeal po sa plano sa Messianic era and ulam haba. Nagpasabot mga kaigsunan na ang eternal existence dili man lang para sa Israel, kundili sa mga tao pod nga mo connect sa Israel. Kung makita nato na sa Zechariah 8 verse 23, V'yamim hahu o V'yamim hahima, 10 men from all languages of all the nations manggunit sa sinsin sa sinina sa mga Jew. Pulo daw. Nagpasabot na sa totality, ibuong kalibutan, kaya ang number 10 mangguna, naghisgot na og completeness, kabuuhan. Na ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan, manggunit sa sidsid sa sinina sa mga Jewish men, ug mingon, take us with you, for we heard that Elohim is with you. That means, dadamin ninyo kay wala magilaing Elohim. Matag religion, nag-introduce mo nagilang Ginoo. Apan wala gilain. Nga tinuod, gawas lamang sa Elohim sa Israel. Mao na mga kaigsunan. O sa himuon sa ubang religions, dapat mo accept niya nga reality. Ug mutuman sa gi-establish sa Creator for humanity, nagikahatag niya kay Adam o gipasa kay Noah. And that is the laws for humanity. Nga una sa tanan, kung gustong maluwas ang nasod, no to idolatry. Biyaan ang idolatry. And we need to know who is the only and true.
Creator, the only and true Elohim. Siya lamang, ug siya lang ang tinuod, ug wala nilain pa. So, may nungdanon kaayo nga buksan nato ato ang stretch nato atong mind. Kung dili ta mo accept nga ang tinuod nga Elohim lang sa Israel, no salvation at all. Because since the true Elohim is the Elohim of Israel, therefore, ang tanang gisimba sa mga religions, they are idolatry. They are idols. And the punishment is death. Idolatry, even sa balaod sa mga Jew. Sa balaod sa mga Jew, tulo ka mga major sins na ang capital punishment mao gayud ang decree sa kalangitan, death penalty. Sa mga tao magsimba og idols, mga tao nga magmurder og mga tao nga manapaw or makikrelasyon sa mga forbidden women. Pero alang sa mga outside Israel, alang sa mga descendants ni Noah, ang kaigsunan, ang transgression sa laws for humanity sa 7 laws, matag transgression, death penalty siya. Kung baga, appeal ang kawat. Kung ang tao mangawat, death penalty siya. So, makita na ito mga kaigsunan na mas severe ang judgment sa mga nations compared sa Israel. Karon, ay Israel man lang ang true. O niya Israel man lang ang gipili sa Creator nga mao ang official nga magtutudlo sa tibok kalibutan. Therefore, fake ang uban. Outside ni Ana, it's fake. Sa mga kaigsunan, dapat mabuka na itong mga mata. Now, ayaw ba nga, aligyo kumuhawa sa kong relihiyon. Well, are you serious? Kung seryoso ka sa imong eternity, seryoso ka sa imong kalag, seryoso ka sa imong soul, why not? Kung fake na siya, imo ba diyan ang padayonon? Naingon lang ka, ana, kay you're only presuming or assuming na tama ng imuha. But once you know that it is fake, although it takes time to know, kinahanglan panahon masayod ka. Ug once may bawa na nimo nga fake na siya, stay away from it. Now leave. Pahawa, biya diha. Ano man, for the sake of your soul. Kay kung ang tao magpabilin sa idolatry, magpabilin sa fake, magpabilin sa dili tinuod tungod sa iyang sincerity, malaglag siya. And it's time for us to go back to the Torah. Wala na kita yung panahon mga kaigsunan na kaninyo mabot papil sa itong online classes na ako kamagina challenge. Matag Merkulis gabi itong online classes na although na ako'y Torah class karong hapon pero ato ang online para sa tanan Merkulis pa sa gabi alas 7 o sa Sabado sa gabi. Karong umabot na Domingo walay gathering sa Tagum
Ano itong kay doon ay special gathering o activity ipaigayon diri sa Dumoy, Davao. Sa ngalan sa ito ang partner speakers Lawak Engineer Julius Luzon, Radio Center Station Manager, kini si Mori Azaria Gilbert Minyasa, mag-ingon, Shalom Alaikum, Dilitra. Kaminawa ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Menyoza.